Alright mga kababayan, kamusta kayo? Welcome back dito sa AJ Commentaries. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at kung hindi pa po kayo nakasubscribe mga kababayan, kayo po ay mag-subscribe, mag-comment na rin at mag-like mga kababayan. At maraming salamat po, officially 1,000 mahigit na po tayong sa araw na ito na subscriber. Makalipas ang isang buwan na ako po ay nagsimula mag-YouTube. Maraming salamat mga kababayan at dahil dyan, magbibigay po tayo ng 1,000 pesos GCash doon sa mapipili nating subscriber na may comment. Kaya tingnan natin. Tingnan natin kung may magko-comment sa inyo dyan na may inyong pangalan at ng inyong, lagyan yung pangalan ninyo of course at ang inyong number. Kung hindi man, titingin po tayo sa mga ilang videos natin at doon tayo pipili mga kababayan. So, ngayon nga po ay alam naman natin, pinag-uusapan yung nalalapit na impeachment trial at ngayon nga may rally ngayon dahil dun sa White Ribbon. Pinost ko rin po kanina yung iba kong videos patungkol doon sa korupsyon na nagsimula o kinaharap din ni Pangulong Digong Duterte noon na ang mga alagad niya ngayon na tahimik noon pero ngayon ay masugid na kontra sa korupsyon. At isa nga dyan, pinag-aralan natin na kanina yung nilabas sila Diskaya na impormasyon na nakapaglagay sila ng flood control projects dyan sa Taguig kay Alan Cayetano mga kababayan. 2.6 billion noong 2022 at 1.1 billion noong 2021. Di umano mga kababayan, nandiyan niya sa balita, nandun din niya sa Billionaire News. Mga kababayan, pero ang pag-uusapan natin ngayon ay itong naging epektibo ng suspension ni Jinggoy Estrada, ang ating senador na nakakulong sa kasong plunder. At ano bang apekto ng suspension na yan sa nalalapit na impeachment trial? Anong ibig sabihin ng kanyang kasong plunder? Bagamat napaliwanag ko po ito sa iba kong video, papasadahan natin ngayon dahil mas malinaw ngayon ang mga nangyayari mga kababayan. At pinag-uusapan pa rin yung threshold. Ilan ba ang kailangan na boto para ma-convict si VP Sara at ilan ang boto para ma-acquit si VP Sara. Dahil alam naman natin si Bato de la Rosa ay out of touch kumbaga. Siya po ay beyond coercive power ng Senado para ipatawag at mapadalo sa impeachment trial. Hindi nila alam of course kung saan nila ipapadala ang kanilang imbitasyon at kung dadalo ba siya, kung alam man nila. At si Jinggoy Estrada naman ay nakasalukuyan nakakulong dahil sa kanyang kaso sa ilalim ng Republic Act 7080 o Anti-Plunder Law mga kababayan. Ito po ay non-bailable na kaso at ito nga po ay sinuspinde. Babasahin ko po mamaya yung section 5 ng batas na yan kung saan pinapaliwanag at sinasabi yung kapangyarihan ng kanyang suspension. Kasi po lumalabas dahil siya po ay suspendido, obviously hindi po niya mapapatupad ang functions ng kanyang opisina. So, paano po ba yun? Kung hindi po mapapatupad yung functions ng kanyang opisina dahil bilang isang halal ng bayan, dapat po nire-represent nyo ang taong bayan. Pero kung suspendido kayo, obviously, hindi nyo po mare-represent ang taong bayan. So, paano po ba yung mga staff niya? Kung walang function ngayon yung opisina niya suspendido walang function. Paano po kaya yung sitwasyon ng kanyang mga staff na madadamay pa? Sana maayos nila yan. Pero ganun pa man, bilang siya ay suspendido, anong karapatan niya na maging parte ng impeachment trial lalo na sa botohan? Kasi mga kababayan, mahihirap po kung ahatol ang isang taong hindi naman nakadalo ng hearing. Halimbawa, ikaw bilang isang warado na hindi mo nakita yung ebidensya, hindi mo narinig ang mga testigo, hindi mo nasuri ang testigo at hindi mo narinig din ang mga argumento, basta-basta ka nalang magbibigay ng hatol mo. Paano mangyayari yun? So dahil dyan, yung kasunod na tanong, ano mangyayari sa threshold? Kung yung 2/3 na sinasabi sa Article 6, Article 11, Section 3, Paragraph 3. Article 11, Section 3, Paragraph 6 mga kababayan nang nagkagulo-gulo na. Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng 1987 Constitution. Sinasabi doon, no one can be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate.
2/3 of all the members of the Senate. Kung suspendido siya, of course, ang argumento nila, senador pa rin yan, di pa naman convicted Pero kung ibibilang po siya, mga kababayan, ng argumento naman doon, di nagkaroon po ng +1 si Sara, acquitted agad yun. Kasi pag hindi ka nakaboto, automatic acquitted ang boto mo. O for acquittal. Paano po yun? Wala nga siyang function bilang senador There's two distinct functions of a Senate, of a senator, as a legislator, mga kababayan. One is as a legislator, mambabatas. Pangalawa, kapag yan ay naging impeachment court, dahil sinasabi ng batas, sila ang maglilitis ng mga halal o mga impeachable officer o impeachable official ng gobyerno, yung pagiging mambabatas nila magta-transform, mga kababayan, bilang isang judicial body. Kaya quasi judicial, quasi political, sila magiging mga senator judge. Of course, mga kababayan, pati yun ay suspendido dahil hindi naman siya maaaring maging senator judge. Yun po yung pakiwaran natin, kasi mahirap naman po judge sa umaga tapos sa gabi preso, kasi siya man ay preso, mga kababayan. Wala siyang kalayaan na ipatupad ang kanyang mga functions, lalo na malinaw na suspende siya. So ano po ba ang sinasabi ng Section 5 doon sa suspension and loss of benefits doon sa Republic Act 7080? Pati po benepisyo wala siya, mga kababayan. Basahin po natin. Any public officer against whom any criminal prosecution under valid information under this act, whatever stage of execution and mode of participation, is pending in court, shall be suspended from office, period. Yun na yun. Shall be suspended from office. Should he be convicted by final judgment, he shall lose all retirement or gratuity benefits under any law. But if he is acquitted, he shall be entitled to reinstatement and to the salaries and other benefits which he failed to receive during suspension, unless in the meantime administrative proceedings have been filed against him. So, isa-isahin po natin Una po, any public officer against whom any criminal prosecution under valid information under this act, whatever stage of execution and mode of participation, is pending in court. So, kahit anong public officer po, mayor, congressman, kahit ano ka pa po, senador, kung ikaw po ay nasa ilalim ng valid information ng criminal prosecution na ito, kahit ano pang stage, kahit hindi ka pa convicted, kahit iniimbestigahan ka ba, basta ikaw ay nakakulong, mga kababayan, at kahit pending pa yung kaso mo, ikaw ay suspendido sa iyong opisina. Pero kung ikaw naman ay ma-acquit sa hinaharap, ibabalik sa iyo yung mga nawalang benepisyo at sweldo mo. Pero pag ikaw na-convict, tapos na yun. So ang ibig sabihin, mga kababayan, sa mga panahon na to, lumalabas dahil suspendido si Senator Jinggoy Estrada, wala siyang benepisyo as a senador, hindi niya mapapatupad ng functions sa kanyang opisina, hindi niya ma-represent ang mga Pilipino bilang senador. Ang tanong doon, nasaan ang karapatan ng ganong sitwasyon para maging hukom sa impeachment trial? Yan ang tanong na dapat magkaroon ng linaw, kasi epekto yan, magkakaroon ng epekto pagdating sa usapin, ilan ang boto para ma-convict ang nasasakdal at ilang boto para ma-acquit. Kasi po ang kaso niya ay plunder, katulad ng kaso ni Marcoleta. Si Bato de la Rosa hindi mahagilap. Kung ipipilit yung 16 na sinasabi ng ilan, parang paano po ang argumento naman doon, paano kung sa 24 10 nag-resign, di 40 na lang, kung sakasakali man po ibig sabihin ba nun, kahit guilty na yung nasasaktal, automatic acquitted pa rin siya kasi hindi pwedeng maabot yung 16? Ganun ba? Sabi sa subject namin na statutory construction sa law school, mga kababayan, sinabi doon, you don't interpret any statute on its absurdity. Hindi mo pwedeng interpret ang mga batas, ang statutes, sa hindi logical na pamamaraan. Dapat ang conclusion niya logical.
So, yun lang mga kababayan, ano? At yun din ang iiwanan ko sa inyo. Kayo na bahalang mag-isip mga kababayan kung dapat bang pagbigyan na makaboto sa impeachment trial ang isang senador, lalo na't suspendido at hindi nakadalo sa mga hearing, hindi nakita ang ebidensya, hindi narinig ang testigo, hindi na timbang ang argumento para makapagbigay ng kanyang opisyal na hatol doon sa impeachment trial, bagamat siya rin mismo ay isang preso sa kasalukuyang panahon. Hanggang dyan po muna mga kababayan. Maraming salamat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po mga kababayan. Maraming pong salamat sa inyo, AJ Comentaries po.